Welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at Zoom sa buong mundo. What to support podcast? Legit na yung growl mga pare. Kung meron kayong lalaki pala, kung wala pala kayong muscle roll mo. Kung meron kayo. Mali na. Kung meron, hindi sila nanood dito. Last episode na kasi. Mali. Wala kayong mga muscle role model pare. Welcome kayo sa community natin. No? Wala kayong kailangan ibang gawin kundi mag-subscribe. Click nyo yung subscribe button dyan. Click the bell para notify kayo. And also, meron tayong membership dyan para mapanood ninyo yung mga members only videos natin. Malaman-laman yan, mga behind the scenes with ASP. Alright? So, yun. At yung mga merch pala natin, mga pare, available na yan sa mga shops natin. Link nasa description. Tapos, alam mo, dahil nung mga episode kanina, nakakalimutan natin magpakilala ng 8 asset sa lahat ng social media accounts. 3 PM gang sa TikTok, Shopee, bigyan ng dangal ang mga katulong. So isa daw hari ng hip-hop underground agrikultura. Kids, ingatan nyo yung pera niya. Josh on point para sa lahat ng social media. Again, kung lalaki ka nanonood nito, kaysa mag-simp ka dyan sa mga babae sa internet na wala namang pakialam sa'yo, mag-sports ka na lang, pre. May ano pa yan. May tulong pa sa katawan mo yun. Mainit na balita, si Agil Del Mundo Cabiel o alias AC Garage. Pare na-aresto daw. Totoo ba to? Oo, pre, totoo yan. Nakita ko yung picture niya. Pinusasan, ganon. Kulong na, pre. Detain Na. Pero Ang kaso, nag-ooperate siya ng business. hindi nga ito nga pinagtataka ko, 10591 yung kaso Ano ibig sabihin nun? sa barel. Ooh. Kumbaga nahulihan ka ng barel tapos wala yatang papel. Illegal possession. Oo, parang ganun. Pero meron din naman kasing na 10591 tapos may pakita mo lang yung proper documents mo, matatanggal agad yun. Hmm. Baga mawala ng visa yung final sa'yo. Pero bakit naka-detain siya? Kaya pakita niya yung papel niya kung talagang nagko-comply siya. Pero record na yun, no? May record. Hindi, wala pa. Wala pa. Pagka nagko-comply ka naman, wala naman. Pag hindi mo na ibigay yun. Paano yan? Hmm. Kailangan mo i-deny na hindi sa'yo yun. Yung Hindi baril ba na talim yun. yan? Hindi talim baril yan. Hindi naman siguro siya gaganunin. Kasi Pero parang ang layo, di ba? Kung ano man yung issue kung pinagdadaanan niya sa internet, tas biglang baril pala. kaya nga kasi ang ina-expect ko, possible dyan is yung about business. Hindi sila registered, yung mga ganong issue nila MG na sinabi sa kanya. Pwede, di ba? Pwede. Punta siya sa ammunition ito. Comprehensive, Firearms ba to? And Ammunition Regulation Act 9591. Maganda na rin sana yung kitaan niya ni AC, no? Kaso Sa tingin mo? na trouble pa rin talaga siya. Na trouble pa rin siya. Paano kasi ako, nakikita ko kasi dyan, kulang siya sa ano. And which is, nag-a-agree din yung mga tropa nating buy and sell na naging successful naman. Na mali talaga yung customer service niya. Wala, mali. Sablay. Kumbaga, yung bumibili sa kanya, parang kinakaaway niya lagi. Kinakaaway niya lagi. Kumbaga, Bad blood, no? bulok na nga yung sasakyan mo, bulok pa yung ugali mo. Kasi minsan, madadaan mo naman talaga sa bola-bola rin mga customer. Kaso siya, parang ma-pride din si Gago. Depend ko Sige, depend ako naman doon sa part Sige. ni AC. Mm. Yung mga binibenta yung sasakyan, sobrang mura talaga. Oo nga eh. Meron pa Kumbaga ako sulit na kung si Raman sulit na, dala mo. palata mo mababalik yung 50 mil mo. Parang ganun yung nakikita ko Kung ipalatero mo to, o pieces by pieces mo ibenta, yung bulok na 90s car, baka siguro mabalik mo yung 50 mo. Tsagain mo lang. Oo. Kaya lang, ina-expect kasi nila, good running condition lagi. Sa 80 ba, makakuha mo ba yun? Sa 200 nga ito, nanganganib ako dun na makakuha ka ng good running condition ano mo na. Iwagon mo na. 'Di ba? Kung may 200 ka, dagdagan mo na lang ng konti. Brand new wagon, 'di ba? Nakailang second hand na ba akong auto? Nakailan na ba? Basta malinaw, 2. Pero feeling ko may experience pa ako sa iba Basta actually sa experience ko, pag pumasok ng 2,
Good running condition. 200. Oo, 200 good running. Pero may mga small ka minsan na Ako sa experience ko, kasi maraming Boplax lang talaga eh. Ako nung umpisa, nakita ko yung mga sira, kinakabahan din talaga ako. Shit, sira agad. Pero, habang natututo ako, hindi. Palitin talaga yung pyesa. Papalit ka ng spark plug, ignition coil. normal. Normal, i-drain mo yung, lilinisin yung radiator, mga ganun, gagawin mo talaga yun. Kahit sa brand new, kaya nga bumili kang brand new, after mga ilang months, babalik ka ng kasa, di ba? Hindi naman libre yun. Magbabayad ka ulit. Yun siya, yun ang natutunan. So, by experience ko, basta, let's say, kasi alam mo, 230,000, o 230,000 na presyo sa experience ko, good running condition siya. Pwede na. Kasi, tignan mo, kaya ganyan yung mindset mo kasi matalino ka eh. Mm. Diba? Kaya ako, 50-50 ako dyan kay meron akong masasabi kay Easy Garage. May masasabi rin talaga ako sa mga customer pre. Kasi nasa ano yan eh. Yan yung business na yan na customer mo bobo talaga. Bobo. Hype, no? Kaya parang ano yan eh. Hype. Parang kahit hindi buy and sell na kotse pre. Kahit sa Shopee, basta mura yung product mo, sila dun pa yung maraming reklamo pre. Sa totoo lang, 15 pesos na product mo, tignan mo yung reviews. Puro nandun pa yung reklamo, pre. Ang daming one star sa isang 30 pesos, 50 pesos, 100 pesos na product. Bakit sa tingin mo? Ito kasing mga kapos sa kapalaran na to, dahil nga yung 100, sobrang big deal sa kanila. Ayaw nilang masulit, gusto nilang masulit yung 100. So hanggat maaari, hindi dapat sila maloko or gusto nila makuha yung quality price doon sa 100. Kasi para sa kanila, yung 100 is quality yun. Sa atin, barya yun eh. Pamigay nga lang yung 100, di ba? Oh. Nandun sila. Ayun yung market nila. Ang hirap talaga nilang makipag-communication silang dalawa. Yung isa, nagigets ko yung business model niya, palugi na nga to, bulok na talaga yan, bibenta ko na lang yan. It's just that yan ang binibenta ko sa inyo. Ang binibentahan niya, nandoon sa gustong isulit yung 15,000, 20,000 nilang pera. Di ba? Para sa akin nga, ayokong business yun eh. Kaya ako naman, hindi naman in defense kay AC, pero ganito siya eh. Sa totoo lang, ako masasabi ko, dahil eksperyensyado na si AC, kaya niya naman talagang i-elaborate sa taong bibili yung mga susunod na kailangan gawin niya sa sasakyan. Pero marami kasing bumibili na ng sasakyan na wala talagang experience, kahit paliwanagan mo, hindi naman nila gets. So kung halimbawa sinabi ni AC, paglipas po ng kailangan palitan na yung ganyan, mato-turn off, hindi na bibili. So parang kay AC, Tinatago niya rin kasi. huwag na lang sabihin. Tapos, ito rin pare ito napansin ko eh. Kailangan mo alam mo, naranasan ko sa kasa mismo Bopols yung gumagawa. Bopols. Kaya, yan yung mga magiging anxiety mo bilang baguhan na bumili. Kasa na to gagastos na ako ng malaki, pero hindi pa mapagkatiwalaan. Nakakabaliw. So ako nga, natuto na ako in the process dahil marami kaming pagawa na palpak. Tapos, iba't ibang mekaniko nakakausap ko. Tapos, mababasa mo siya. Dami rin tanga mekaniko, no? Dami tanga. Dami nang dadaya at putang inang sinungaling. Kasi gusto rin nila, akin na to, ako na bahala. Gusto Puro ko na kumita. kickback, gaya na lang ngayon sa Explorer, di ba? Pinagawa ng parang halos 280,000 para sa transmission. Parang binan-aid lang yung sugat. Parang ganun ginawa. Ganun. Hindi, pwede na palang palitan nyo ng sa buo sa presyo na pinang-repair namin. Oh. Kaya mo na nga bumili ng another Vios dun na 20 something Di ba? 280, sabi ko nga sa'yo. Sabi ko kasi 230. Good running. Yun ang kabuuan nun. Ang dami pa namin chop-chop na 50, 70K, 80K. O sa sumatotal, parang naka 450, 500 din something. Di parang isang unit na talaga ng sedan. O di ba? Grabe. Tas bandang ulit, sasabog din pala ulit. Kasi alam mo, Nalatero lang tuloy ngayon. merong mga mekaniko na gusto na nila, akin na to. Ngayon, tapos merong gawa. Doon sa specific na sira, kulang yung kagamitan niya. Ngayon, dahil nakafocus siya sa profit, gagawan niya ng
anong tawag dito? Remedyo. Trabahong sa pote. Tapos, siyempre, hindi mo sasabihin sa may-ari yun. Sir, okay na. Basta tumakbo lang ng pauwi ngayon, okay na. Tapos sa future, magkakaproblema. Magtatanong yung kasi maiinis ka dun sa dating mekaniko. Hindi mo naiintindihan ang mechanics ng kotse nasira. Sira na naman kakapagawa ko. Lipat naman ako sa iba. Magtatanong ngayon, ano ang problema? Hindi mo masabi. Ang mga mekaniko magtatanong talaga sila. Kaya Diagnostic muna. Oo. Kasi, kaya ko nga nasabi, ang kotse, motor, yung mga ganyan, personal na gamit talaga yan. Kasi ang mangyari, pag nasira, tatanungin ka ng mekaniko, ano po yung naramdaman nyo? Parang doktor, nakita gano'n. Ngayon, kung pinahiram mo at ibang tao nakasira, ang hirap ng paliwan na gano'n. Baka nga wala pang pakialam yung pinagpahiraman mong nasira. Nangyari sa akin yun. Kaya nakakatamad magpahiram talaga. Hindi talaga. Hindi so talaga. lang, personal na gamit talaga yun. Hindi, talaga. Mahihirapan ngayon yung mekaniko. Tapos, kasi nga, dahil ang daming Pilipino naghihirap tatanggapin niyo pa rin yun. Hindi, ako nagbahala na to. Gagawa ko na parang. So, ako ngayon sa process ko ng gano'n, na mga, sa process ko ng gano'n na yung mga mekaniko makukulit. Napansin ko yung pattern Nahalata ko na kung sino yung magaling. Kaya pag napansin ko na to magaling, kahit mahal maningil, sige, dito na ako. Dito na. Tapos doon ko na rin na-gets na yung mga pyesa may wear and tear talaga, ganun. Mga simpleng palitin. Pero kasi ang nirereklamo kay AC madalas, diba yung kotse, hindi pa nakakalayo, tumitirik na. Kasi talagang di mo na mauwi sa bahay. Yung mga pinapaliwanag mo, mga simple na maliliit na sira, makakauwi ka pa. 'Di ba? Mapapalitan mo lang naman 'yun, okay na ulit, 'di ba? Pero yung nirereklamo, di na talaga naaandar pa uwi. Mostly ganun. Talagang parang no? Wala pang 1 kilometer, 2 kilometer, tuk. Tirik Parang na. gusto niya talagang i-washing lang yung pera. Pag kinuha niya kung kanino man yun, eto na yan, as is. Paturuan ko na, pass break ka. Pass break. Hindi kasi, tapos ang liit lang din ng tubo siguro niya. Hindi kasi gaya ng ibang mga buy and sell ng kotse na may inaalaga ang pangalan. Nangyayari, pagbili nila ng mura, 200, di ba? Polish, pang, tirahin lahat ng pangit, ng mali. Tapos ibenta na mas magandang presyo. Oo. With a good running condition talaga. Ang ganun yung sa ibang buy and sell na may pangalan na Hindi nila pakakawalan ng kakarag-karag, titirik-tirik dyan Buy and sell kaya tayo, no? Ano to? Company car muna natin siya habang hindi nabibenta. ASP car siya habang hindi nabibenta. Pero for sale na yun. Ganun talaga mangyayari doon. Oo, di ba? Ang galing, di ba? Tapos, alam mo, pag naiisip ko yung ganyan, nung nakita ko na gano'n ng game dyan, nakaka-stress din. Kasi ako talaga, ako sa akin, gusto ko pa nagkaroon ako ng business. Alam ko na nakakatulong talaga yung business ko. Pero kung ganyan sa kalagayan nila na, kunin ko na to, tas basta may bumili, sa totoo lang may sa'yo yun may magagalit na naman. May pupunta na naman dito, magreklamo na naman sa di ba? Stressful no? Stressful, pare. Kaya, alam mo, bilib din ako sa totoo lang, bilib ako sa kanila. Kasi ilang transaction yun na ganun. Ang ganito yung kotse, kahit yung kotse mo pa ay good condition, paparatin nila yan. Binabarat kasi kung di nila paparatin, anong tutubuin nila? Tingin ko nga baka, eto ano ko lang naman to hula ko lang baka nabili niya isang unit ng 100k as is na, and then benta ng 150, parang gano'n. Sobrang baba. Kaya nabili niya 100, benta niya 200. As in, okay, 170 niya nabili, ipipiga niya ng 200, parang 30k lang tubo, gano'n. Wala nang inayos, as is na. Gano'n nangyayari, sumasabit niya yung sakyan. Diba? Doon siya nabubutasan. Hindi na muna niya pinapa-triple check, double check talaga sa ganaan. Kaya nga, di ba meron pa silang ang tawag dito, yung machine na, yung pang-detect, yung kinakabit sa sasakyan. Computerize yung sasakyan. Ano yung check na odo? Kung dinaya? Kadalasan yung mga lumang sasakyan na binibenta nila, walang ganun. Manong-manong checking yun. Hindi, tsaka sinabi nila, may issue nga na ayaw magpaganon, no? Itong siya, si AC. Ayaw niya raw. Sabi, pero hindi naman napatunayan. Tsaka meron din video, pre. Ayaw magpaganon. Tsaka, inaaway niya yung mekanikong dala nung bibili. Di ba may video na ganun? Inaaway niya. Mekaniko ba, boss? Ang mekaniko. Ayaw siya sagutin. Yun nga yung trending yun. Inaaway niya nga. May rin sa blinding kasi. At the end of the day, walang sense yun Yung may pag-away na gano'n siya. Let go mo na yung sale. Sa akin, ganun ang gagawin ko. Diba, may mechanic kong dumating.
nire-reject nila yung sale, na bobokya tuloy ako, hindi nabibilin tuloy nung buyer. Kasi nga yung mekaniko niya disagree. Let go muna yung sale. Diba muna, hindi naman din bibili na yun eh. Yung nakikipagdaragan ka. Mekaniko ka ba, Josh? Saan ka mekaniko? Ano na hindi na bibili owner niya, nakikita niyang ganyan. Let go muna. Huwag na lang po kayo bumili. Hindi naman. Huwag na kayo bumili. Hindi po, pagka nagbago po ang isip ninyo, balik lang po kayo dito. Wala akong problema yan. Or kung gusto nyo, pumili na lang ho kayo ng ibang unit. No. Bigyan ko kayo ng discount dito sa isang unit na to na mamimit yung ano ninyo, tamang presyo ninyo. Ganun na lang. Yun kasi ang kulang sa kanya, pre. Customer service based dun sa mga napapanood ko. Siguro, nabubuisit na rin siya. Siguro, araw-araw din kasing may ganyang issue. Napuno din napuno din siya. Hindi nga babalik yan sa sinabi mo. Yung presyo kasi, andun din yung mga mindset nung Yun nga kaya sabi ko, tao. kaya tuloy yan ang nagpapatunay sa akin na kung magkakaroon man ako ng business, kung hindi middle class paangat ang customer ko, government, yun lang ang magiging para sa akin na, kasi ang hirap na ng business itself paano siya i-maintain behind the scenes tapos poproblemahin mo pa yung mga ganong klaseng customer. Putang ina, parang stressful na siya no? Totoo yan. Ito gagawin ko, magbi-business, tama yun. Magbi-business ako sa middle class pataas. Basta may pera. Tapos, paano naman yung mahirap? Di ko nabibenta. Hindi na, bibigyan ko na lang kayo. Palibreng pakain na lang. Sabi naman ng mga businessman, parang unahin mo talaga magbenta sa mga mayayamang tao para pagdating ng panahon, kaya mo na rin mag-offer ng services sa mga mahihirap. Pero napakapangit daw unahin ng mahihirap sa early business. Tingin ko nga hindi siya pang beginner Hindi. siya pang beginner. Kumaga, baliktad Kumaga yung pang mahirap is yung parang yun yung hard mode pala Oo. Oo. Totoo. Siya yung pang hard mode. Totoo. Stress sila i-deal Compare mo na lang yung murang kainan sa mamaling kainan, di ba? Kung gaano ka gulo ang nangyayari sa murang kainan. May umiyak na bata, may nagtatakbuhan doon, may sumisigaw ng ganito. Free rice, libreng rice, no? Alam mo, Kinda-reactan mo ba yun? Hindi. Nadugyutan ako Di ba? Tangina, Ang ano ganun kakagutom, pre. Yung Para sumisigaw? sigawan mo yung yung only rice. Paano nga nalala? Hindi ko rin pinanood na ano ako, sabi ko. May relatives akong ganun, tol. Sinasaway ko talaga. Nung bata ako, napaprighten lang, natatakot lang nung bata ako. Syempre bata ako, di mo alam. Di ba? Pero may ganung ugali talaga na tuwing lalabas na lang. Ang pasikat sa sa waiter, ang pasikat sa yung mga ganun, hindi naman siya ganun sa bahay, pero sa ibang pag nagsasama-sama, kaharap na yung mga service crew or lagi nakikipagtalo kahit, ay nako. Kasi nung pagtanda ko, di ko na napigilan pag lumalabas, ganito ganyan. Talagang inaawat ko. Huwag ka nang ganyan. Diba? Kawawa rin yung tao. Siyempre, nandun sila sa isang establishment. Marami naman tao talaga. Lahat gusto lahat naghingi ng rice Last. Ha? Dudulas. Lahat gusto mag-rice. Marami kang kaago, maghintay ka. Tayo nga, di ba, pag kumakain tayo dyan, ang tagal talaga nung rice, pero hindi tayo nagkagalit. Bina natin, mga inasal. Sige, Hindi. Ito. Nag-viral naman yun public naman yun. Mas kuha nun. Kuha, pre. Doon ko tuloy na-realize na kahit ganito kasama yung bunganga ko, mas may bait pa pala ako. Kasi, biruin mo nung teenager ako, naiisip ko yun, nasaway ko na sila ng ganyan. Nakakahiya naman tayo. Alam yun talaga sinisigawan nila Tayo pa nga yung may class talaga pag sa totoong buhay. Totoong buhay, di ba? So, ibig sabihin, doon nga nasasabi yun, yung parang yung class is hindi mo talaga siya mabibili. Talagang nakaano yan sa'yo. Kung talagang may pusong makatao ka or what, o nakakahiya ka talaga. May ganun May ganun. Hindi mo siya mababago, di ba? Tingnan mo, kung saan yung pangmasa talaga na resto, nandyan yung maingay, nandyan yung magulo. Tapos ilagay mo yung middle class paangat, nagiging mata pobre tuloy kami. Kasi ayaw yung ayusin yung ugali ninyo ba?
Totoo naman. Lagay mo yung middle class pataas dun sa same restaurant. Mahihiya pa yung mga yung magtaas ng kamay. Mm. Yung middle class mahihiya pa yun eh. Magtitiis na lang, no? Mm. Kahit Ganyan pa lugi magtaas yun, no? Kahit lugi na. Oo. Nag-unli ka pero nakaisang kanin ka lang. Oo. Hintayin lang natin, di ba? Hintayin lang natin, busy pa si kuya eh. Oo. Ganun, di ba? Itong mga to, Kahit naman nun pare, nung panahon na wala namang pera masyado, tol, di ako talaga na ganun, pre. Hindi mo ako makita ng ganun sa, ano? Bryce, ang tagal! Itang ina nyo, Ano alam gusto niya? ko lang resto. Ano pisigaw niya, may sinigao siya nun eh. Nagmura ba siya? Hindi pa, parang galit eh. Parang, wala pa rin kanin, no ba naman yan, no? Ano rin ko nga. Mahanap mo yun. Search mo yun. Inang, Parang yung squatter. hindi ka naawa doon sa nagtatrabaho. Putang dami-dami ninyong nangihingi ng rice dyan eh. Hindi ka makapaghintay. Actually, yung rice ka pwede mo saingin sa bahay mo eh. Bakit ka kasi nandyan? Pawis pa siya sa sili. Ay, walang kanin, Boseg! Utang inang hayop na yan. Oh, nagmura nga. Kaya. Walang kanin! Lumapit. Hindi namin bayad ng ali rice. Huh? Kaya. Ang hayop na yan. Siya rin yung nag-video, no? Oh. Ano nakakasweldo sa Ganyan dapat ang... Kanina pa kami nangihingi dito. Hawak na yung ulam namin. Isyon yung bulok. Video pa, pasikat pa. Sus, Nakakahiya. nakakahiya ka dyan. Ano sabi mo doon? Napanood mo. Ano masabi? Paano ka kaya kakain nun pagkatapos mong gamanon, no? Oo, di ba? Ganado ka ba bang kumain ng masarap nun magaganan? Hindi worth it eh. Tapos pinagtinginan ka pa dahil sa kabalastugan mo. Oh. Tapos pinost pa siya ng post niya. Pinost pa niya. Gano'n kaya karaming babae na turn on sa kanya? Sa ginawa niyang ganyan. Pogi. Alam mo, mas bibili pa ako sa kanya kung lumapit siya doon, kinausap niya bakit ang tagal. Oh, ay, at least, ikaw mismo, alam mo, ikaw naman ang may problema, ikaw ang nagtanong. Mas may tikas pa yun. Eh kung nagsisisigaw ko dyan, nagpapasikat ka pa eh. Sigaw pa dyan, ay, tagal naman ang ganin. Parang pinakita mo sa lahat ng kasama mong kumakain dyan na ulupong ka eh. Walang kanin sa inyo. Walang kanin sa inyo. Posting! Parang translation, oy, wala kaming kanin sa bahay, mahirap lang kami. Di ba? Bobong galawan ng puta. Wala pa kanin pa dyan, Posting! Posting! Putang inang yan, oh. Bakit ang serbisyo nyo? Isipin mo, kanin pa lang yan, ha? Nung ako nga, nahuli ng enforcer sa daan, nahalatang kotong naman yung ano. Binigay ko lang yung 200 ng ganun, hindi ako nagalit. Kasi alam ko, sige, pamerienda na to ni Kuya. Oo. Di ba? Anong problema dyan? Yun nga, di ba? Pero ito, utangin lang yan. Utangin lang yan. Posting! Ang kanin! I-justify niya pa yan. Justify niya pa yan. Para bang, di ba, alam naman natin yung rules na bawal mag-drive ang walang lisensya. Di ba? Tapos i-justify pa rin. Eh di boss, malapit lang naman ako eh. Malapit lang naman. Yung mga ganong klaseng mga, ano ba nila, rason-rason ba? Kung madadaan sa rason, may justify ba? Di ba? Ayaw ako magsalita dyan, guilty ako eh. Saan? Saan? Sa mga ganyan-ganyan na, dahil binabayaran ko nga dati, diba, pagka, Hindi, pero yun nga, sa atin nga okay na. okay ba yun? Sabihin sa camera? Na may gano'n, na may kotong talagang Underground naman tayo eh. Yeah, gets na nila yun. Siguro naman, gets yun, may Gets kotong nila yun. talaga eh, may nangungotong talaga. Feeling ko open secret yan. Open secret yan. Gets mo? Open secret. Okay. Huwag tayo Fine maingay, yan. pero meron talaga. May nangungotong talaga. So, Kasi yan. tinan mo, kahit may lumabas ng mga video na nakunan, tuloy pa rin naman Kaya nga eh. Tuloy pa rin sasabihin, may camera ba dyan? Ganon eh, di ba? Kasi marami talaga sa atin na okay lang naman, naiintindihan natin. Kasi mali mo rin naman talaga eh. Mostly. Mali mo naman eh. Yeah, mostly. Takot Diba? din sila gumawa ng, ng kasalanan na hindi Mali mo totoo. rin eh. Katulad ng, mali talaga eh. Hindi! So kaysa sa Oo. pahirapo pa yung sarili mo, hindi magpakumbaba ka na lang, mag-offer ka na lang. Kung tatanggapin, alright. Pero kung hindi tatanggapin naman yung consequences eh. Eto nga, naisip ko. Ngayon ka na-realize yung sinasabi lagi ng magulang ko na
Kaya hindi natatakot yung gagong yan kasi wala namang iniingatan yan eh. Yan. Natin Laging- tulos. Laging word yan, 'di ba? Hindi natin nagigets ng bata. Tapos pag may tarantado dun sa lugar natin, matatakot dyan sa putang inang yan. Di magsabayan ng suntukan. Hindi mo pa naintindihan yung sinasabi ng magulang mo na wala na may iniingatan patak na buhay niyan. Hindi ko natatakot. It means, mas nakakatakot pala yung ikaw kasi may iniingatan ka pa. Hindi ka dapat matakot sa kanya. Matakot ka sa sarili mo dahil meron ka pang pwedeng ingatan. May future ka pa. Totoo. So, therefore, babalik yan dyan sa lalaking humingi ng kanin. Bakit niya kayang sumigaw ng gano'n, magbigay ng kahihiyan na gano'n? Walang pag-iingatan. Wala. Loser. Mapapasigaw mo ba ako ng gano'n ng kanin? Putang ina, nakakaya. Dami ko nang pwedeng mawala. I mean, ang laki ng iniingatan ko, pre. Ang laki ng iniingatan mo. Nakakahiya, di ba? Nakakahiya, O, pre. si Josh on point, nagsisigaw ng kanin sa mga inasal. Makita mo kung sisigaw ng gano'n. Tang inang yan! Yung servisyo nyo rito. Labas ko yung pusil ko. Kasi siya nga, nobody nga siya eh. Nobody, walang iniingatan. Hindi takot makasuhan. Wala namang kasing ipon o ano. Iwasan nyo yung ganyan mga pre sa mga nanonood sa atin kasi pangahamak na rin yun sa nagtatrabaho eh. Kung baga minumura mo, hindi naman kasalanan ba nila yun? Mamaya wala naubusan talaga ng rice. Hindi sila naka-restock. Hindi kasalanan ng manggagawa. Yun, parang minumura nyo pa yung manggagawa. Hirap-hirap na nga magtrabaho sa restaurant na ganyan. Laging busy yan. Sobra. Sisigaw-sigaw ka pa ng ganyan. Para ka namang gago. Inis ako sa iyo. Dati pinapakita sa pelikula, kaya masama tingin ko sa mayayaman eh. Kasi lagi sila nang-aapi ng mahihirap, ng mamata pobre. And then nung na-realize ko na yung nakikita ko na yung two sides nung 2 taon pang umuwi, kago mas mata pobre yung mahirap. Minamanta pobre nung mahirap yung kapwa mahirap. Midi. Putang ina. Kasi yung mahirap na kumain sa sakto lang din naman na restaurant, di ba? Minamata pobre niya yung mga crew, di ba? Yung mahirap lang din naman siya, kaya nga siya nandun, di ba? Sa mga kinasal. Totoo. Yung mahirap na nakatagos na ng konting angat lang na, Tumalon lang ng konti. kakarampot na angat ng, buhay. Putang yabang. Makapang mata. Ano sila, no? May nakilala kasi akong ganyan eh. Basta mahirap talaga sila. Tas one time, naka-jackpot siya ng project. Actually, karpintero lang siya. Pero dahil naging skilled na siya. Mason na siya. Oo, mason. Tumatanggap na siya ng project talaga. Tumatanggap na ng Kontra ano na? Pwedeng consider contractor na rin. Tractor na siya yung maliitan, di ba? Oo. Nakahawak siya isang buo, 500,000. Si Mukong, nagpalit yun agad sa kalsada. Nagpalit yun. So, ang kulit ang utak niya. Hindi niya pinasingaw niya lang yung 500,000 na minsan niya lang kitain. Singaw Ano ba yun? O ano pa yun? Baka pang biling materyales yun. Kaya nagalit nga yung nagpapagawa rin. Na hindi tapos tong gawa. Oo, gagi. Nagdemanda pa nga yung nagdemanda. Sabi ko, kakilala ko kasi, wag na. Ano yan sasakit lang ulo mo niyan. Sasakit lang ulo. Kasi, ang sasabihin niyan, in the first place kasi, ikaw, kilala mo naman na karpintero lang yan. Nagpagawa ka ng project. Pero, alam mo, ang nangyari, kaya rational din talaga ang batas eh. Kahit sa areglo, hindi siningil tinanggap yung katwiran nung karpinterong nag-contractor. Nag-get siya nung, ano tawag dyan? Fiskal. Nag-get siya nung piso. Walang siningil sa kanyang kahit anong pera. Anong nuggets? Paano nuggets? Di ba, pag pinag-aareglo, sige, bayaran mo na lang to. Wala, hindi nila siningil ng ganun. Alam nilang, by character, wala naman ito mababayad sa'yo. Wala ito mababayad. Sinabi na ng karpintero na pinampalitson niya na dun sa kanila yung pera mo. Sarap sapakin ng mukha ng bre. Wala, so sobrang disappointed lang. Alam mo, ginawa na ng piskal. Sige, ilista na lang natin yan dito. Anong tawag dyan? Basta ilalag na nila yan. Na kung mangyari ulit yan next time, baka. So wala, TY na yung 500K. TY. Ulok man lang yan.
TY. Kasi, pre, may nagawa naman talaga. Ang kinakatwiran nga na tong karpintero na to. Naku, kung sa engineer mo pinagawa talaga yan, kulang na kulang yung pera mo. Baka 1.2 million yung ginastos mo niyan. Eh, ang sabi naman nung nagpagawa, hindi ka nga engineer. Kaya nga ikaw nilapitan ko, hindi ka engineer, makakatipid ako sa'yo. Oh, good point. Oo, pero wala, hindi. Pinagbigyan ka rin ng fiscal. Rational pa rin kasi ganito pa rin eh. Ito nagpagawa. Ikaw pala yung may utak. Ito pala walang utak. Yun na nga yung inaabangan ko. Yun eh. Nakakainis. Ikaw pala yung may utak. Ba't ka nagpagawa dito sa walang utak? Di ba? Makes sense. Sino tanga sa inyo ngayon? Makes sense. Oh, pre. Yan. Pero kasi panluloko pa rin yun. Pero kasi dahil wala siyang utak, hindi na siya pwede magkasala sa kasinungalingan na ginawa niya. Hindi kasi ang ano rin ng fiscal, may nagawa naman eh. Hindi kasi yan ang usapan eh. Oh, hindi lang talaga, yung promise talaga hindi lang din Yan yung natupad. vision na sinabi mo sa akin, kaya ako nag-agree sa'yo eh. Oo. Kasi kung alam ko, yan lang din pala gagawin mo, in-engineer ko na. Diba? Ate sureball ako. Pero wala, ganun. Hindi, nakalusot si Nakalusot. Kaya may laban din sa pagiging mahirap eh. Sabi nga nila, ang tawag nila dyan, may power din ang mga mahirap. Tyranny of the weak. Sa ganyang paraan sila nakakapanakaw. Wala akong pera eh. Kawat ulo, di ba pag jeep? Nabaga, sir. Wala. Ay. Ganun na lang, di ba? Nakakainis eh. Nakakainis. Kaya pag- Logi ka talaga eh. Kaya pag dumating na yung sports car mo, huwag ka mapag-git-gita sa mga jeep, ha? Kakamutan ka na ng ulo niyan. Guguhitan ko yun ng Aurelio namin, Aurelio. Kaya yan din ang takot ko eh. Pagka nasa harap ko, kunyari nagmumotor ako, di ba, naka-big bike ako. Pag nasa harapan ko yung jeep, nialakyan ko talaga yung ano niya, pre. Pinapauna ko talaga siya, titignan ko saan talaga siya pupunta. Kasi pagka dumikit ka dyan, nandiyan ka sa likod niya talaga. Minsan gaganon yan, minsan titigil yan dito. Na-experience ko yan, pre. Ito, yan. Nakasunod ako sa kanya, wala siyang signal, bigla siyang tumigil kasi may nagpara siguro, hindi ko kita eh, kasi likod kita niya. Tangin na preno talaga ako eh, kinabahan ako ng kote, putang inang to, hayop na. Puro sira signal light niyan eh. Wala. Laging basag eh. Kaya- Inis. Kaya pag nakamotor ka, instead na nasa likod mo yung jeep, lipat ka ng lane. Lipat Lipat ka ka na. talaga. Tapos kasi, isa pa yan, may na-experience din yan, naka-Ducati, pre. Ducati, binangga nung jeep. Tapos, may media. So, kinakausap, sir, wala naman ako ibabayad dyan, sir. Wala na. Lugi ka. Paano yun? Wala. Ano gagawin mo dun? Jeepney nga, no? Kahit yung jeep ibayad niya sa'yo, kulang pa rin yun sa Ducati. Magkano yun? Ilang jeep yan, pre? Ilang jeep yun? 5? 5 jeep yun. Oh. Dati gusto ko maging negosyo yan, jeep. Yung binigyan ako ng pera. Oh. Buti na lang di ko tinuloy. Bakit? Ano Kasi nagpigil sa'yo? Given sa knowledge ko ngayon, sasakit ulo ko sa mga operator. Hindi naman lahat Hindi lahat pero since sa mga nakikita ko sa mga ugali ng tao, alam mo nga, para tayong psychologist sa natin, sa line of work natin. Kasi talagang in-study natin yung tao, yung Totoo. ugali ng tao. Paano sila mag-isip. Ang tinitignan natin lagi yung common denominator ng mga tao. Kung saan sila laging pare-parehas, di ba? Sa tingin ko, ganun. Baka may stress ako. Alam mo, Stress ka talaga dyan. kinonsider ko rin talaga yung jeep na yun. Sabi ko, sure man ito eh. Oo, makamalaki kita, di ba? Di ba? Alam mo sa kadudurugin, Saan? yung operator madalas nanggagancho. May sira, may ganito, hingi pera. Siyempre, siya rin nagpipix dun eh. Putik siya. Wala ba silang responsibilidad doon? Putik ka, puro pagawa ka na lang Di ba, no? Kasi may kaibigan yung parents ko, di ko napapangalanan, taga doon din sa amin. May Ano mo? di rin naman kilala yun eh. May 2 jeep yun sila, ganun ginawa sa kanila. Tinaganan ganun, gasa na benta yung isa. Isa na lang natitira. Hindi na masyado po yung pera. Namatay yung asawa niya, kaya nagkaroon ng ganung kalaking pera, bumili 2 jeep. Pinasakit lang ulo nung 2 operator, madalas pag gumagamit. Iba talaga, maganda talaga maging trabahador talaga, middle class. Kaya siguro nagigets ko na, dahil dito sa mga pinag-uusapan natin na to, nagigets ko na tuloy kung bakit sa lahat ng trabaho, kahit sobrang simple,
college graduate. Yan. Yan na lang ang safety net ng employer eh. Lawyer, para kahit papaano may ayos yung tao. Sa real talk to lang, sakit sa ulo ng mga Pilipinong trabahante ngayon, pre. Ang sakit sa ulo nila talaga. Matataas ang ego, wala namang pera. Yan ang sakit ng putang inang Pilipino na pag-uusapan. Umiinit ulo kapag napag-uusapan yan. Bakit ang tataas ng ego ng mga putang inang Pilipino na wala namang pera? Wala kang pera, wala kang ego, wala kang pride, makinig ka. Makinig ka, matuto ka, mag-aral ka ng knowledge sa trabaho. Yung boss mo doon sa trabaho, makinig ka lang na makinig. Natatawa ako pag... Nahimay natin yun no? Dati ako, nung hindi pa tayo nag-iisip, lagi kong sasabihin, tanginan tong mga company na to, ang bobo nyo, bakit kailangan pa college graduate? Mag-flip lang ng french fries, college graduate pa, which... yung ugali pala. Ugali hindi talaga doon sa credentials eh. Now we know, dito nyo lang na ano yan, dito Hindi lahat Pero hindi lahat Oo, hindi Pero lahat. I would say, kung paramihan, 1,000 college graduate, 1,000 hindi graduate, sino may mas magandang work ethic o maayos na ugali madalas? College graduate. Di ba? Mas marami yon. And syempre, kung ako may company, ba't ako susugal sa alam kong pwede namang mas ma-higher chance? Tsaka pag usapang company, large scale na kasi sila. So, yung pinapairal nilang procedure, nakasystematize na, hindi na para subjectively i-judge bawat isa. Yung kumbaga meta eh. Kung ano yung Meta na. working talaga. Oo. Tsaka yung potato corner kasi tol, isang branch lang doon ng may pangit na attitude ng crew, yari lahat. Ilang daan na sila ngayon. Malaki ng company na sila, hindi na sila yung magpi-flip ka lang ng patatas pero yung name nila kasi iba na, malaki na. 'Di ba? So pag may bobong crew doon na wala man lang asal, walang modo, sabog lahat ng potato. Lalo pa may social media ngayon. Ang bilis sumabog ng unting mali eh. Kaya nag-iingat sila. Kaya ganito yan, uubra lang yun. Halimbawa, hindi ka nga college graduate. Uubra lang na may pag-asa ka pang mapunta sa magandang company kapag yung starting business, small business, startup pa lang, katrabaho mo yung boss mo. Yun lang ang pag-asa nun. Kasi, halimbawa ako, nag-small business ako, malakas ang loob ko, okay, sugalan natin yung hindi college graduate. Kasi, number one, dahil startup business to, titipid eh. Hindi ko naman mabibigay yung mga contributions na kailangan. Graduate. Di ba? Talagang talagang i-paycheck to paycheck, by arawan ng pasweldo ko dito. Ngayon ang advantage, since ako na boss ay nandito mismo sa trabaho, tutok ako sa'yo. Kaya ko yung sugal na hindi ka college graduate. Pag may mali ka, kita on the spot eh, di ba? Pero pag sa sistema kasi ng company na malaki, yung pinaka-boss malayo na eh. Tapos yung besor na nakatapat, wala namang pakialam yun. Basta pinapasweldo. Lalo pa pagka-franchise, mag-isa lang siya dun. Wala namang yan. sumisilip sa kanya. Totoo. Kaya ganun eh. Sa startup lang talaga uubra yung hindi college graduate. Pero nandun din yung gem eh. Pag tinignan mo, balanse pa rin eh. Kasi merong mga small business na sinuswerte sa tao na nakuha nila. Alam mo, in a way ganito. In a way tayo, small business to eh. Nakuha natin na, gem yung nakuhang mga tao, di ba? Hindi tayo dumaan sa typical na process na resume, gano'n. Bakit kasi ganito mga Pilipino, pre? Ang dalas ng nagnanakaw, ang dalas ng niloloko. Pero bakit sa Japan, di naman ganun halos kadami. As in, sila may pagmamahal sa trabaho kahit paano, may integridad. Diba? Di lang basta tayo nakakabalitang nagnegosyo, anong ginawa ng kahiran, ninanakawan kasi, kinukupitan kasi. Kaya nakakatakot ang Filipino workers talaga. Pero pag pinadala mo sa ibang bansa, antitino. Nasunod. Dito sa Pilipinas, walang ya. Kasi makakatakbo sila pag dito eh. Yun nga, babalik nga yung sinabi mo na magagamit yung parang mahirap trap card. Tyranny of the weak. Tyranny of the weak ba yun? Basta ganun. Di naman sa pangano to pero yun kasi yung madalas na binabalita eh. Pinanglalamangan nila lagi yung pwesto nila. Nagawa ko to kasi mahirap kami, ganun. Nananakawan nila lagi yung nagiging amo nila. Hindi dapat eh. Siguro,
umiral yung kademonyo ng aking kamay. Hello. Walaw. Si Ano kayang ano? magiging pwedeng solution dyan, if ever lang? Kung tayo ang nasa position, ano yung mga policies para maayos yung ugali ng Pinoy na ganyan? Specifically, ang pagiging kupal nga sa trabaho. Ano sa tingin ninyo? Mataas na sweldo lang talaga, pare. Taas na sweldo. Tingin mo? So, for example, tinaas natin yung sweldo nung gago. Magbabago kaya siya? Tingin ko mas magiging gago lang siya. Parang nirewardan mo yung pagiging gago. Hindi. Tingin ko nga hindi eh. Hindi kasi ako tingin ko parang ganito ang nangyayari. Kasi yung mga matitino, college graduate, matitino, iniiwan yung trabaho. Ah, gets. Di nagkakaroon ngayon ng slot para sa mga gago. Gets. Umalis na yung mga galing, ayoko na. Magsasarili akong negosyo. Yung mga gago, na iiwan tuloy sa mga gago yung, ano. Ngayon, kung mataas ang sweldo, dito na ako. Ang laki ng sweldo eh. Okay Kumbaga, naman yung... parang kontento na sila sa pag-flip ng french fries. So, hindi na nila maibibigay sa iba yun. Kasi kung tutusin, alam mo yung, ganito halimbawa sa lugar namin, meron dyang nag-flip nga ng burger. Sili mo kung doon sa burger na yun, na walking distance lang sa bahay mo, tapos susweldo ka ng 25, let's say 25. Mamahalin mo na yung trabaho na yun, ha? Sahod ba talaga problema, tol? Or ugali din? Kasi ako, sumahod naman ako ng maliit, tol. 12K yung waiter pa ako. Hindi naman ako nagnakaw. Pero lumayas ka. Umalis ka rin. I agree. Alam mo pre, para sa akin, sahod talaga. Isa yon siguro. O so, sa'yo sahod. Hindi ako, sa totoo lang, sahod, ganito yan Sige, paliwanag mo. Sahod talaga. Ah. Sahod talaga. Pero, ibang POV to big POV nga eh. POV nga nanginginig ako. Shoutout sa'yo, Angelo. Nakako na mo isang oras. Pero ibang POV to. Ganito yan, ako, nawala sa eksena ng employment, pwede kong sabihin talaga yun na sweldo ang problema. Kaya ang pangit ng performance ng empleyado. Ngayon, kung ikaw empleyado ka, huwag mong sabihin yun. Pangit na katwiran yun. Di ba? Mali kasi ng sweldo. Kaya tanga, gawin mo pa rin yung best mo. Di ba? Ngayon ako naman sa malayong POV. Pero hindi pa rin valid yung para magnakaw ka. Kapangitan pa. Basurang ugali pa rin yun. Sa ugali yun eh. Basura. Pero kasi, kaya ako sinabi, kasi alam mo may statistics talaga pre, na simula nung kinurakat nga nila yung sistema ng pera, o in a global scale to, dyan na pumasok lahat ng dilema eh. Yung suicide rates, tumaas, and depression, ganyan. Yung mga nagpo-protesta, dumami. 1970. Pati pag nanakaw ng mga empleyado, nagkaroon. Yun talaga. Sa bagay, maganda nga naman kasi yung sahod sa Japan at sa ibang bansa. Ba't ka nga naman magnanakaw pa? Pwede rin naman. Di ba? Yeah. Tinan mo. Mga OFW na domestic helper, nagiging proud pa sila ngayon na domestic helper sila dahil kay 8 Asset na bigyan ng dangal ng mga katulad. Yo. Pero, ang laki kasi ng sweldo nila. Sweldo. Parang lalaitin mo yung trabaho, putik, mas malaki pa yung sweldo ko sa'yo eh. Inaalagaan nila yung trabaho nila. Basta, yun ang sabi ko, dahil okay ang sweldo nila, inaalagaan nila yung trabaho nila. Pero sa side naman ng kapitalismo, namin tatasan, halimbawa, kung may negosyo ko, pag tinaasan ko yung sahod ko, wala naman ako magiging revenue. Ayun nga, sa Pilipinas na usapan yan. Parang let's say na lang sa pabango mo, babaan mo yung presyo. Paano ka naman? Yan. Delete naman yung ano mo. Kasi kinokoto. Hindi naman kinokotokan. Inaano ka ng gobyerno, di ba? May tax na, may VAT pa. Ano nakita nun? Yung kinita mo, tax, bam! Di may pera ka na. Ito na yung return mo na money mo. Ano ba yun? Parang, basta kita mo. Neto. Malinis na kita. Gross yun, gross. Ay, net. Malinis na kita, net. Oo, net. Okay. Tapos ano pa yan, i-VAT pa, di ba? Putang ilang grabe, no?
Grabe. So, hindi, sa ganyang usapin, so, si Joshon Point, ano yan, considered startup business yan. Small business, startup business. Hindi pa siya masasama sa ganon. Wag dapat. Tama Hindi yun. dapat i-tax. Hindi, wag dapat isama na kung halimbawa may empleyado ka, magpapasweldo ka. Hindi talaga applicable. Yun para magets din nila. Tama naman yung tanong mo dahil para nila madi-differentiate, di ba? Kasi para sa kanila, basta business owner ka, sweldoan mo ako ng malaki. Pero ikaw naman, startup, meron silang sinabing amount na basta hindi ganito kalaki ang kita, kahit ano pa, kahit may mga empleyado ka na, tapos hindi naman ganito ang income, startup pa rin yan. Hindi pa rin yan kabilang dun sa dapat magpapasweldo ka ng malaki. Hindi mo pa rin talaga maa-afford. Kaya nga, tingin ko, kahit anong laban ng mga tao ngayon na pataasin ng sweldo, gustuin man ng mga amo, hindi nila kaya. Hindi nila kaya. Kasi nga, yung kita nga, kaya ang dami nagsasara ng negosyo ngayon eh. Grabe kasi sila mag-tax talaga, itong gobyerno talaga. Ang nadudurog talaga dito itong mga micro-business, itong mga nag-i-startup ng restaurant, nadudurog sila, mahal ng renta, mahal ng business, kasi ultimo yung renta, yung nagpaparenta, tinataksan din yun, pati papatong niya sa rent ngayon. Tapos yung kikitain ng restaurant, tataksan pa yun. Wala silang paki kung positive o negative kita mo, basta may tax ka. At least man lang, if ever, since tang-ina nyo, di nyo naman ginagamit yung tax na maayos, itatax nyo lang ang isang business kung nagpa-positive income. Oo, totoo. May record naman sila nun eh. Pag legal, di ba? Yung pare, di mo pa nga alam kung magpa-positive ka this month, may tax pa. Tang-ina, grabe yan. Grabe. So, agree ba kayo doon? Dapat ang business na tinataksan lang is yung nag-ROI per month. Oo. Kaso dahil, ito pa, ang dami talagang problema, pre, ang daming underlying. Ano pa, pag malaki ka ng business, may loophole ka pa, exempted ka pa nga sa tax eh. Kung sino pa yung dapat mataksa na malaking business, maraming kinikita, sobra-sobra yung ROI within a month lang, sila pa yung exempted sa tax. May paraan sila. So, may dilemma rin ng gobyerno. Hindi na nga nag-bite, kayo pa, hindi pa namin tatakso, hindi na tayo kikita. Pangdurog lang talaga, low baller. Low baller, bro. Oo nga, nandito talaga yung problema sa babae. System talaga, no? Nasa system, naka-install talaga doon na parang, pagka marami kang kitang business, may benefit ka. Pag nag-upisa ka pa lang, salo mo lahat. Ang kawawa yung low baller, tapos yung nasa gitna. May kasabihan yung sila ngayon, pare. Middle class is the new Poor. Agree ba kayo doon? Oo, pre. Biruin mo ito pa, nag-make sense pa yan na sinabi mo yan. Sa lahat ng, ang puro pa program ng government ngayon, puro ayuda. Sino lang ba ang pwedeng mag-benefit ng ayuda pag walang work, di ba? Hindi pwedeng mag-benefit ang middle class sa ayuda eh. Puro ayuda sila. Di ibig sabihin, yung pera na tinataksan yung middle class, 100% napupunta lang sa mahihirap. Wala kaming kuha lang ng kuha lang dito sa atin. Binubuhay nyo yung mga mahirap. Yung mahihirap, wala nga silang tax, pero kubra sila ng kubra. Parang yumayaman na tuloy sila. Para anong ginagawa unti-unting komunismo? Slightly, di ba? Mutang inang yan. Gago. Hindi lang halata, di ba? Oo nga, no. Pinagpapantay kayo ng posisyon. Komunista na pala tayo. Hindi, kasi Nang ina. nilakihan yung tax ng middle class, walang tax yung maliit. Tapos kinukuhanan tayo ng pera para pang subsidiya or Paunti-unti lang, pinrogram lang, hindi naman sinolid. Tapos ito pa, i-relate ko lang din dyan na-realize ko lang ngayon. Yung system law sa Meralco, pre. Yung system law sa Meralco. Kasalanan pala siya ng mga nagja-jumper na may hirap. So, saan kinukuha yung system law? Sa middle class, Sa mga maayos sa maayos magbayad. Sa lahat. Tangina, komunista na pala tayo. Pero di ko na-realize, pukin ng ina. Dapat wala, nagja-German na tayo. Komunismo. Nine! Heinz! Bakit nawal sa ibang bansa itong mag-nine? Sila Hitler kasi yun. Communism ba yun? Germany? Hindi ba sila komunist? Hindi Ang alam ko North Korea.
Oh, Saka yan. China. Yan. Oh. Yung pantay-pantay. Mm. Last ata, may North Korean, meron pa ba oras? Meron Ayun pa. na. Dami pa. May North Korea nga na soldier na bodyguard ni Kim Jong-il, tatay ni Kim Okay, Jong-un. okay, tatay. Alright. Ano siya, personal bodyguard. Taka na lakas na mag-cocaine nung ama ni Kim Jong-un. Ano pa kaya trip ginagawa ni Kim Jong-un ngayon? Kung yung airpot niya, lakas daw magdroga, pre. Namatay sa pagdroga lakas magdroga Gago, no? Alam mo, pre, sobrang tawang-tawa ako. Every time na nakakita ako ng video sa North Korea, sa sobrang takot na takot sila na papatay ng presidente nila, papaligwak. Pagka nandun yung presence ni Kim Jong-un, nagpe-fake sila na masaya sila. Nakikita niyo yun? Yung meron dong time mo na kasama niya yung mga soldiers niya, si Kim Jong-un nandun sa gitna ng mga soldiers. Palakpakan. Ay, OA talaga yung reaction. Eh, syempre, unpredictable si Kim Jong-un. Biglang kinuha yung sombrero nung isang soldier. Yung isang soldier pa rin na kinuha yung sombrero niya, parang, naano siya pre, natakot talaga siya. Oh. Tapos, kala niya, pipiliin siya para papatayin or may nagawa siyang mali. Yung pala, sinuot lang yung niya, sombrero niya, ganyan. Tapos gumanyan siya. Kwento nung lalaki, pre, kasi kaya ganyan yung presence. Tingin nila God si Kim Jong-un doon sa lugar. Wala kasing religion, pre. Only puro Kim Jong-un, Kim Jong-un, Kim Jong-un, Kim Jong-il, yung tatay niya. Wala kang ibang gagawa kundi magpipray ka para doon, sasambahin mo yun. Pinagpipray nila pare. Parang every hour, sa isang araw. Oh. Pipikit ka, pagpipray mo siya. Thank you sa blessing mo, kay 8 Asset, thank you sa blessing mo. Panay ganun. Talaga. Kasi nga, Nila doon nanggagaling, rasyon sila eh. Hindi ka kakain ng sarili mo, irarasyon sa'yo, yung food. kasi nga naman pre, pagkaharap mo yung tao na pwede kang burahin ng walang consequence, talaga namang gaganon ka. Takot kayo, no? Di ba? Kada galaw mo. Takot talaga. Nakasalalay sa tao. Mm-hmm. Nakasalalay sa tao yung ano mo, yung Ang grabe. buhay mo. Parang Diyos na talaga siya sa Parang mundo. Diyos talaga. Walang kung anong gawin niya sa'yo dun eh. Di ba? Kaya ako malamang, alam mo, pinagagawa ni Kim Jong-un. Siguro nag-iikot-ikot lang yan kung sino magandang babae dun. Di si Nako. kanya lang eh. Malamang. Oh, lalaki kasi eh. Malamang. Tapos drugs lang siya, no? Yeah. Tapos ano daw, yung mga opisyales, saka yung mga paboritong general niya. Lagi may party night and then may mga nakabaliktad na litrato ng mga chicks. Surprise yun kung sinong bubunutin mo doon. Isip, kung magustuhan mo siya, sige, siya gusto ko makasama. Kung magsasex daw kayo nung gabi na yon. And then pag parang hindi kayo compatible, pwedeng wag mo siyang tuluyan pakasalan. Pero isang taon kang bawal pumili. Next year ulit. Ganun nangyayari. Pag general niya lang yun. Generally ng mga opisyales, basta may official na rank, basta may rank. If nagustuhan mo yun, di kakasal na kayo. Tapos kasama mo na yun. Pag hindi, next year ka ulit pipili. Ulit, no? Grabe. Pero ano, Iniwanan niya yung pamilya niya dun, oh. Punta siya sa South eh. Iniwanan niya lahat. Sawat anak niya, nanay tatay niya. Kumaka siya eh. Tumakas pala siya. Akala ko naman, nagkukwento lang. Umalis talaga siya. Kwento siya. Tapos sinasabi niya na sobrang na surprise siya. Hindi niya na-expect na may ganito daw mundo. Feeling nila yun na daw yung mundo, yun daw yung advance. Pero tapos hindi niya nagulat. Sobrang advance ng labas. Wow. Walang cellphone tol eh. Tas, Right. lahat ng TV tol, puro si Kim Jong-il yung palabas saka si Kim Jong-un. Pre! Siguro, Ito naman, nakagulat ka naman. Ang lakas naman ng pre mo. Nagulat ako sa'yo. pre, Oh. siguro, yun ang impyerno. Ang ina no. Madededs ka, tapos paggising mo, nandun ka sa North Korea. Putang inang buhay yan. Yun ang second life mo na doon ka na-reincarnate. Hindi, yun ang impyerno. Pag na-deads ka, doon ka, mamumuhay ka na sa... Hindi mo siya magigets na worse. Kasi siya hindi na niya naramdaman na simula nung kids siya eh. Kasi wala nga siyang alam. Oh. Hindi malungkot ang bagay na hindi mo alam, pre. Sa bagay. So, masaya naman sila, masaya. Talagang papasok lang yung fear pag nandyan na si Kim Jong-un. Yun ang hell siguro. Pag ganun gagawin. Kita nila eh. Kaya nga nung natanggap siya na personal bodyguard, feeling daw niya malapit siya sa Panginoon. So, hindi naman pala terror. Kahit pa paano rational naman si Kim Jong-un. Syempre, bawal ka naman pumatay ng walang justification palagi. Hindi, pero pwede niya gawin yun.
Oo, pero syempre pag sa mata kasi ng walang justification lagi pagpatay mo. Eh, Dahil 'di sa ba? usapan natin, naka-curious mag-research ka ako kung kamusta sila dun. Pero meron pang isa pre, may maliban dyan sa lalaki na, may isa pang babae, di ba? In-interviewan nila Logan Paul yun. Mm. Na tumakas galing Chicks North din. Korea din. Oo. Tapos ang chicks, no? Chicks. Tingnan mo pre, hindi. The fact na merong tumatakas, at some point, nagiging aware din sila. Ganito nga nangyayari. Di ba simula bata, sobrang thankful sila kay Kim Jong-un, tapos may candy sila every birthday, box ng candy. Mm. Sobrang thank you, nag-iiyakan pa daw sila lagi. Unti-unti mo daw siya pag going 30s ka na. Mm. Yung parang papunta ka na sa ganito, unti-unti mong marirealize na parang may mali. Mm. Parang doon lang nagkikik yung curiosity ba? Pero buong bata hanggang magsundalo sila, hanggang mag-serve sila, sobrang thankful. May strategy na rin sila, para hindi mag-aklas yung mga tao, i-condition natin to. Oh, walang cellphone. Pero ngayon pre, since napag-smuggle nga daw ng cellphone China, kaya nga niya nagawang makatakas eh. Paisa-isa daw minaka-smuggle, pero pag nahuli ka, patay ka. Ang natatansya niya na, unti-unti na nga daw na yung tao, parang 70 to 80% na raw ang tao ang gising na. 70 to 80? Mga takot na lang Oh, walang power. Medyo malapit na ang North Korea pre. Siya nagsabi kasi sabi ng mga tinanong siya doon parang naniniwala pa ba lahat ba in faith? O nung bata kami hindi mabuwag yung faith namin. Pero nung tumatanda kami, lahat kami, isa-isa kami, sisimula na mag-doubt. Tapos 70 to 80 na daw ang wala na raw faith kay Kim Jong-un. Talaga. Oh, malapit na yan pre. Masasaksihan kaya natin yung pag-revolt ng mga tao. Aman. Siyempre may hangganan yan. Ilan taon na ba si... Kasi idaran ata natin yun, Kim Jong-un. Siguro masasaksihan natin yun. Kasi pre, nag-open sila ng foreign eh. Di ba nakakapag-tour yung mga doon sila mayayari. Grabe na. Kaso limited nga rin. Napapanood ko nga yung mga vlogs na yun. Limited eh. Grabe na rin stress nun ni Kim Jong-un, malamang. No? Hindi niya pwedeng paano kayo gagard tong power na to? Hindi na tinitigasan pala yun. Hindi na nag-enjoy yun, pre. Ang laki na responsibilidad niya. Tangina, kasiyahan niya yun. Power yun. Sobrang powerful yun. Kaya gano'n na lang siya kaseryoso, no? Pag nakikita mo sa mga, Ang ganda talaga ng komunismo sa notebook pag pinexplain sa'yo. Oo. Pantay-pantay tayo, lahat tayo masaya. Pero pag pina-apply mo na sa tao, hindi talaga siya bagay sa tao eh. Kasi paano yung mga nagsusumikap? Paano yung may pangarap? Paano yung gutom? Pero wala yan. Yun nga sabi ko pagdating niya sa sistema ng communism eh. Pantay-pantay pero may iisang taong siya yung powerful. Paano kaya naging pantay? Hindi na pantay. Hindi nga pantay, Scam, di ba? Scam. Tapos may mga generals pa siya na mas angat konti. Kaya bakit talaga ng komunismo talaga? Peke siya. Para sa akin, ano lang din siya. Virtue signal lang din. No? So yun mga pare. Curious kami sa mga comments ninyo dyan sa pinag-usapan natin. Iwan nyo yun sa baba. Again, don't forget to subscribe, no? Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast. Babalik kami. 3 p.m. Gang! Baby! Kahit nasuot t-shirt lang na puti. Yeah, we pop out in your hood. Walang pake. Payat ako ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Et aset at si Eko. Parang sumakay ng Lambo. Walang preno.